Ano ang feeling ng isang batang nagmula sa kahirapan na ngayon ay tagumpay at masasabi nating nag-aari ng maraming bahay, mga kotse, and everything? Isang malaking sugal yung ginawa ko na doon kami nag-away ng mama ko. Hindi siya ma-absorb totally na pwede palang mabago paglipas ng panahon ng buhay ng isang ordinaryong tao. Parang mahirap tanggapin ng isipan ko na ganun ang pinagdaanan ko. Pag binabalikan ko sa isipan ko, with all honesty, doon talaga nadurog ang puso ko nung kabataan kong yun. Sabi ko, mama, meron ako gusto dong kainin na longganisa. At yung hardly, 5 piso, hindi ko mabili. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Nandito na naman po tayo sa isang episode ng Makatotohanan, Tapat at Walang Kasinungalingan. Eto tayo ngayon sa pagbubukas ng isang kwento mula ng isang taong kinikilala at gumagawa ng pangalan sa Showbizlandia. Of course, walang iba kung hindi ang nag-iisang revival king na si Jojo Mendrez. Hi, Morley! Kumusta? Mabuti ngayon hindi tayo nagkita. Kumusta ka na? Ano naman pinagkakabalahan mo, Jo? Yun, busy ako last week at saka yung mga nakaraang weeks sa pag-promote nung kanta kong Somewhere in My Past. Meron kami ng pag-visit sa iba-ibang lugar, sa mga market, saan-saan lugar sa buong Pilipinas. Pinupuntahan namin yan. Pinapakiramdaman namin kung ma-appreciate pa ng tao yung kanta ko o hindi. Bago natin puntahan ang awiting Somewhere in My Past, punta muna tayo sa kung sino at kung ano ang isang Jojo Mendrez. Kalimutan na natin, pero kasama sa ating kwentuhan sa mga alaala na minsan isang panahon, may isang batang nagtitinda at nag-aayos ng walis tingting. Pero hindi natin doon sisimulan ang ating kwentuhan. Ito ay tungkol naman sa isang batang mahilig magbabad ng tubig. May isang bata na nagbababad ng paa ng tubig sa isang planggana o kung ano man ang nakikita niyang tubig, pinupuntahan niya. Simple lang kung bakit. Jo, ano ang dahilan? Morley, kasi sabi ng mama ko, pinaglihi ako sa suso. Yung shell na suso. Kaya mapapansin mo, may mga times na nagkikita tayo, lagi ako nakachinelas. Mas comfortable ako nakachinelas kasi nga gusto ko laging basa yung paa ko. At nung mahirap pa ang buhay namin noon, ang ginagamit ko na pangbasa sa paa ko ay yung laway ko. Laway mo? Oo, kaya tuwing umaga, pag bilang maamoy ng mama ko o ng kapatid ko, hinahanap nila kung asan yun. Yung ganong amoy. At yun ay nilalagay ko sa paa ko. Kasi wala akong way o wala akong nadidiscover na pwede kong ipahid para medyo madulas yung fit ko. Pinagli ka sa suso. Kumusta na yung paa mo? Ay, usapang paa mo na ko. Ano na nilalagay mo sa paa mo? Ginagamit ko lang yung lotion na. Mga 25 years ko na, isa lang yung brand na ginagamit ko. Pero tinitimplahan yun. Nilalagyan yun ng water. Pero sa totoo lang, John, ano ang feeling ng isang batang nagmula sa kahirapan na ngayon ay tagumpay at masasabi nating nag-aari ng maraming bahay, mga kotse, and everything? Kung babalikan ko, Morley, yung nakaraan kong buhay ay parang mahirap tanggapin ng isipan ko na ganun ang pinagdaanan ko. Parang isang pelikula o kaya para bang pag nandun ka sa stage ng buhay mo na ganun yung kagigisnan mo o ganun yung klase ng buhay na mararamdaman mo, parang iisipin mo na bakit yung iba ay maganda ang buhay, anong pakaramdam ng mga may sariling bahay o may magagandang sasakyan na ikaw naman ay isang ordinaryo lang na nangungupahan sa isang maliit na bahay. So, kung binabalikan ng isipan ko, parang lagi kong hindi siya ma-absorb totally na pwede palang mabago paglipas ng panahon ng buhay ng isang ordinaryong tao. Hindi ito Morley para kawaan ako ng tao, kundi ang sa akin ay gusto kong makita ng tao na yung ordinaryong buhay na pinagdaanan ko ay pwedeng mabago. Yaan, Morley, ay sa katotohanan lang ay isang patotoo na ang Panginoong Diyos ay buhay. Isang patotoo na may nagpapatuo ring tao. Nagsasabi, Jo, sorry po kung tawagin ko siyang Jo dahil friend po kami nito. Jo, kung may nagsasabi kasi na si Jo, hindi naman dating mahirap yan. Sila ay lihitimong mayaman sa Lucena. Paano mo ipaliliwanag to na marami ang nagsasabing lihitimong mayaman daw kayo at kilala sa Lucena? Hindi ho yung totoo. Sa angkan, merong tinatawag na maganda ang buhay at kami naman nagkataon sa angkan namin, kami naman yung ordinaryo ang buhay. Ang mama ko ay nagtitinda ng damit sa palengke at ang father ko naman ay nagsimula sa pagbebenta ng sigarilyo. Ahente ng sigarilyo. Doon nagsimula
pelikula yung buhay namin na ordinaryo in the sense na hindi kami nakaka-experience ng maalwang buhay. Tapos, nung hindi na naging successful si mama sa pagtitinda ng damit, doon naman namin sinubukan ngayon yung pagbibilang ng mga walis tingting at saka yung paglalala ng buri. Naglalala ako morely ng buri noon. Yung sintas, yung ginaganon, na kailangan kong makagawa ng at least 50 yards. Bago mo magawa yung 50 na yun, bibilang ka ng ilang oras bago mo magawa. Pero meron namang sanay na in few minutes, matatapos niya. Pero dahil sa bata pa ako noon, mabagal akong gumawa noon. Matapos ko yung 50 yards na yun, kikita lang ako doon ng siguro mga piso para pandagdag ko yun sa baon ko. Diretso lang, gaano kayo kahirap dati? Kayo rin ba yung mga typical na may hirap na pamilya na kumakain lang ng kamote, saging, na minsan ay naantala ang pagkain, minsan ay sumasala sa pagkain? Literal ba na ganun ang pinagdaanan mo? Hindi naman ganun, Morley. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi namin dinaanan naman yung ganung klaseng kahirap ng buhay. Ang sa akin, yung buhay na dinanas ko is different type of life na nagbula naman kami dun sa pagbibilad ng tingting sa kabataan ko. Na syempre, kung marami kang kaklase sa school, nakikita ka nila nagbibilad ka ng tingting sa kalye, ano yung mararamdaman mo na sila naman ay namamasyal o sila ay nag-good time. Pero ako, ang time ko ay napupunta sa pagtatrabaho ng ganoon. Ganon yung sitwasyon ng buhay ko na anong iisipin mong future kung halimbawa na ang kabataan mo ay nagbibilad ka ng tingting. Diba, alam mo na, kitang-kita mo na ang magiging realidad ng buhay mo pagdating ng araw kung nagbibilad ka lang ng tingting sa kalye. Diretsahan, Jo. Dati ka nagbibilad ng tingting. Kumikita ka ng piso. Mahirap ang pamilya nyo. Ano yung transition? Ano ang dahilan? Bakit ang isang Jojo Mindres ngayon ay nagmamay-ari po ng mga bahay, mansyon at nabubuhay sa karangyaan? Simula lahat yun ay sa real estate. Kung babaguhin ka ng Panginoon ng buhay mo, hindi mo mapapansin na yun ang direksyon niya sa iyo eh. Never sa isipan kong dumating na mapunta ako sa ganiyang klase ng masasabi ko talento. Kasi anong pinasubukan ako ng mama ko na sumama ka muna dito sa mga ahente para masubukan mo. Ayaw ko. Sabi ko, mama, huwag muna ako sama dyan kasi hindi ako marunong yan. Ininsist ng mama ko na, hindi sumama ka. Wala namang masamang subukan mo. So, nung sumama ako doon sa grupo ng mga ahente, yung first day na sinamahan ko sila, papunta kami ng Manila, sakay ako sa sasakyan nila, nakikita ko, Morley, yung pakikipag-usap nila sa buyer nila. At kaya sila pupunta doon kasi magko-collect sila ng cheque nila. So, nakita ko yung diskarte, kung paano sila mag-sales talk, ganun. At nung makuha na nila yung kita nila, ay binigyan nila ako, Morley, na balato na 500 pesos. 500 pesos, pero sila, ang kinita nila ay 100,000 at yun naman pinaka-head broker ay milyon naman ang kinita. So, with that 500 pesos, hindi naman ako nakaisip o nalungkot na bakit 500 lang yung binigay sa akin kasi nag-try lang naman ako eh. Inangkas lang ako at least binigyan ako ng 500 pesos. So, nag-grocery sila sa Apps Live ang tawag doon. Yung basta mura ang mga bilihin eh. So, natatandaan ko, ang binili ko lang doon sa 500 pesos na yun ay knickknacks na yung kinakain na may chocolate. Yun ang binili ko. Bumili ako ng ilang plastic noon. Pero sila ay punong-puno ang cart nila. Nagsimula sa 500 pesos na natanggap sa unang-unahang sweldo o bigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan na sinamahan. Pero yung 500 pesos na yun, naging daan iyon upang maiakyat ang isang Jojo Mindres sa isang tagumpay. Paano ang pagtatagumpay? Paano mo sinimulan ang magkaroon ng sariling business? Nung nakatanggap ako ng 500 pesos, hindi ako nakaramdam ng panliliit sa sarili ko, kundi yun yung nag-trigger sa akin na magpursige. Parang nakita ko na kumita sila ng malaki. Ako, maaring mangyari rin sa akin yun. So, tuloy-tuloy lang yung buhay kong ginawa. Kasi alam mo, hindi naman ibig sabihin na kung hindi ka licensed broker, ay hindi ka na pwede magbenta ng lupa. You can learn through your experience sa mga transactions na na-encounter ko. So, nung napapag-aralan ko na lahat yun, nagkameron Morley ng opportunity na merong grupo ng brokers from Manila na hindi sila makaklose ng deal. Meron silang mayamang Chinese na magkapatid na buyer from Manila. 2 years na daw nilang hindi na sasarado yung transactions. At gusto nitong mga to bumili ng property sa Quezon Province. So, dumating yung time na isinama nila sa akin at gusto nilang ako yung magturo ng mga properties na yun. Nung dumating, hindi ako naniniwalang buyers kasi naka-ordinaryong sasakyan. Nung dumating, hindi ako handa, hindi ko alam ang mga lugar na ituturo ko kasi nga parang hindi ako prepared. Parang tamad na tamad akong kumilos tapos nakita ko pa na dalawang may edad na naka-ordinary sasakyan. So, parang inisip ko baka papagudin lang ako nito. So, yun ang pagkakamali ko ng panahon. Ako'y mapanghusga mo, hindi. Yun ang mga naisip kong
kong mali kong pumasok sa isipan ko na dapat huwag kang mapanghusga sa kapwa mo. So, nung nag-viewing na kami ng property, dahil sa wala akong preparation, kung ano-ano na lang ang pinagtuturo kong property. At magmula sa turo-turong property, talas ng isipan, tibay ng dibdib, kapal ng muka, at paniniwala sa Diyos ang naging puhunan. Sinong mag-aakala na ang isang kuwento ay hindi magkakatotoo, na ang isang yabang ay magkakatotoo dahil naibenta niya yung mga lupang nahihirapang kunin ng mga taong gustong bumili ng lupain na yon. Jo, ikwento mo nga sa ating mga viewers at ating listeners na ikaw ay parang nagyabang, na parang inassume mo na yung mga loteng nakikita mo ay ibinebenta, pero ang katotohanan ay hindi pala. Yan. Morley, hindi ko masasabing kasalanan yung ginawa ko kasi kumbaga nag-project ako na syempre ako mapapahiya dun sa mga brokers sa taga Manila tsaka dun sa buyer nila. So syempre nag-project ako na yung mga properties na tuturo ko ay talagang for sale. Kaya pinagtuturo ko na lang yung mga properties na yon. So nung umalis na sila, a week after, tumawag yung mga brokers at nasabi sa akin, naku, natuwa sa'yo si Mr. Ganon. Finally, makakakuha na sila ng property sa atin. At lahat ng tinuro mo, kukunin nila sa atin. Sabi ko dun sa mga brokers kasi, yung mga properties na pinagtuturo ko, Morley, hindi ko naman alam na for sale yun. Kaya ang ginawa ko, a day after nung tumawag sila sa akin, binaybay ko na lahat yung pinagtuturo ko. Inisip ko, ano ba yung mga properties na pinagtuturo ko? Kaya nirecollect ko sa mind ko at nung pinuntahan ko isa-isa, niresearch ko kung sino yung mga may-ari nun, dun ka mangingilabot, Morley. Lahat ng properties na ipinagtuturo ko, lahat ay for sale. Lahat ay for sale, nangilabot. Ano ang naramdaman ng isang Jojo Mendrez matapos na yung kanyang pagyayabang, yung kanyang kasinungalingan, yung assuming niya ay nagkatotoo? Yun nga, hindi ako makapaniwala kasi dumating sa point na yung mga properties na yun ay lahat ay for sale. So ngayon, ang question ngayon doon is paano ko siya ngayon i-close yung deal? Paano mo i-deal? Isang malaking sugal yung ginawa ko na doon kami nag-away ng mama ko. Kasi ang gusto ng Chinese buyers na yan, ilipat muna ang ownership, yung bibili ng property sa pangalan nila na wala ni singkong down payment. Ano po ang nangyari? So, nung binigay na sa akin yung opportunity na yung lupang yan ay bibilhin nila, ang ginawa ko, humanap ako ng financer. At naglakas loob ako, nabibigyan ko na lang siya ng share kapag natuloy itong transaction na to. At ang nag-guarantee naman sa kanya ay ang mama ko. Sinabi ng mama ko na ay itong anak ko okay ito at ganito. At sinabi ko marami akong collectibles. Kaya tulungan mo na lang ako dito para ma-transaction ko to dahil sigurado ako. Wala ring offer to buy. Wala anything kundi tiwalaan lang ang nangyari. So, ang ginawa ko para mabuo sa isipan ko ang tiwala, pinuntahan ko Morley ang office nila sa Manila. Isang buong floor ang yung office nila. Kaya sabi ko, mukhang hindi naman ito manloloko. Kaya nung natapos yung transactions, inilipat kong ownership sa pangalan nila. 2 days after malipat, pinuntahan kong opisina nila at sinabi ko, Mr. Naindito na po yung properties na pinalipat nyo na po, yung ownership sa pangalan ninyo. So, nung chinek nila, itinawag nila sa lawyer nila, nagpa-due diligence sila, nung makita nilang legal lahat yun, binayaran ako. At doon nagsimula ang isang kuwento na kung saan ang isang Jojo Mendrez ay tumahak na ng landas patungo pataas. Kinilala siya bilang isa sa mga brokerage. Kung iisa-isahin ang mga kwentong pinagdaanan, malalim, nakakasugat, at marami rin siyang pinagdaanan. Ano yung mga pinagdaanan mo bago ikaw naging Jojo Mendrez at nakilala ka sa brokerage? Marami akong na-experience sa buhay ko. Maraming mayayamang taong nanloko sa akin, mga bilyonaryong taong nanloko sa akin. Kasi nga, ako ay pagtiwala. Hindi ako nag-iisip sa kapwa ko. Simula nung binago ko ang sarili ko na nanghuhusga ako ng kapwa ko kasi ginajudge ko sa dating niya. Kung may sasakyan o wala, binago ko lahat yun. Nung naging akong matiwalain naman sa kapwa ko, doon naman ako niloloko ng mga katransactions ko. Kahit ako na yung mag-close ng deal, iba-bypass nila ako. So, lahat ng yun pinagdaanan ko, Morley, ginawa ko na lang papalakas ng loob ko. At pagdating nung lumipas pa yung panahon, doon na ako natuto. Alam ko na kung ano ang pasikot-sikot sa real estate business at hindi na ako kagaya na pwedeng maloko pa. Hindi na pwedeng maloko pa. Naging matapang, naging matikas sa anumang uri ng problema ang isang Jojo Mendrez. Pero sa kabila ng mga problema na kanyang kinaharap, ano nga ba ang naging susi? Bakit ang isang Jojo Mendrez ay nagkaroon ng maraming properties? Ayaw niyang sabihin. Pinakikiusap po niya sa akin na wag nang isa-isahin. Jo, alam naman natin. Sorry po ha. Dito sa Ayala Alabang, ang dami mong properties. Sorry ha. Wag kang matigalgal ha, sorry, bubuko ko lang. Which is, ito ay lugar na mayayaman. Bukod dito, may isa kang napakagandang bahay sa Tagaytay. Jo, sa dami ng mga properties mo, diretsahan, hindi ka ba natatakot?
Natatakot sa... Mga tao. Kasi, sorry po ha, prangkahan po ito. Si Jojo Mendrez po lumalakad na mag-isa lang po siya. Nagja-jogging na mag-isa lang siya. Hindi ka kumukuha ng mga bodyguard. Kasi more guided ako ng Holy Spirit at ever since na bata pa ako noon, lagi na akong binabantayan ng Panginoon Morley. Ramdam ko yun sa sarili ko. Kasi yung mga prayers ko, lahat tinutugon niya. Pag ako'y dumadating sa point na walang-wala ako, yung kaorasan na pinaka-ultimate time na talagang kailangan ko, kung lalampas sa segundong yun, ay wala nang mangyayari sa buhay ko. May dadating at dadating, galing sa Kanya. Andun yung guidance niya sa akin ever since. At ngayon, kung sa buhay ko'y matatakot ako, parang wala akong dapat ikatakot kasi alam kong binabantayan ako ng Panginoon Morley. Siguro, iniiwas niya ako sa mga taong hindi magaganda, sasamantala. Siya na yung gumagawa siguro ng paraan para iiwas niya ako. Walang nabago sa buhay ko. Makita mo ako, naglalakad ako nakatsinelas. Kahit saan mo ako makita, kumakain ako sa turo-turo. Nakikipag-mingle ako sa mga ordinaryong tao. Wala sa akin, Morley, na bago sa buhay ko. Kasi pare-pareho lang naman yun eh. Yung pakaramdam na nakasakay ka sa luxury car at sa ordinaryong sasakyan, it's the same. Sabi nga nung isang katransaction ko na napakayamang tao, ang pagkakaiba lang daw ng yung mayaman at mahirap is pagtingin niya sa computer niya, makikita niya kasi doon yung kanyang account eh, paramihan lang ng zero. Yun lang. Yung zero na makikita mo sa account niya at yung zero makikita mo sa account ng isang ordinaryong tao, doon lang magkakaiba yun. Jo, tignan mo ako bilang isang kaibigan. At itututo ko rin sa iyo ang mga mata ko sa iyo. Tapatan, derechahan, realidad ang ating pag-uusap. Kumpirmasyon, gaano kalaki, anong klaseng bahay meron ka sa Tagaytay, sa may Highland ba ang tawag doon? Ano ito? Para sa akin ha, yan ay palamuti lang ng buhay. Mas comfortable akong tumira sa isang maliit na kwarto. Nakasama ko yung assistant ko, surrounded ako ng mga papeles ko. Ganun yung gusto ko lang buhay. Yan lang yung para bang pampaganda lang, palamuti lang para maganda lang ang tingin sa'yo ng tao. Yung appreciation mo, napupurihin ka ng kapwa mo, kaibigan mo, sasabihin, wow, ang ganda ng bahay mo. Yun lang yung consolation'ng matatanggap mo. Yung sasabihin niya na ang yaman mo, yun lang yung isusukling may ngiti ka sa buhay mo. Morley, sa katotohanan lang, yun yung realidad ng buhay. Pero iba yung happiness na makikita mo, na nararamdaman mo yun, kapag ibabalik mo yung pinagdaanan mong buhay, which is simpleng buhay yung napagdaanan ko. Doon ko nakita yung totoong happiness, hindi yung sa buhay na dinadanas ko ngayon. Ipagpaumanhin po ninyo, si Jojo Mendrez ay kung ilang dekada ko na rin pong kaibigan. Iwas po siyang pag-usapan po talaga ang tungkol sa kanyang mga ari-arian. Alam ko, Jo, nagugulat ka sa mga tanong ko. Hindi mo akalain na ito ang itatanong ko sa iyo. Hindi, Jo, gusto ko lang malaman. Kasi ang bahay dito sa Ayala Alabang, milyon ang halaga, daang milyon. Para magkaroon ka ng napakadaming bahay dito. Paanong pagsisika? Paano nagsimula itong nagkaroon ka ng mga bahay dito? Yung acquisition, Morley, naman, hindi yan yung recent eh. Kasi syempre, kapag meron kang mga investments na gagawin mo mula sa liit ng kinikita mo, panahon na yun, ay pag nakakabili ka ng mga properties din nung panahon na yun, hindi ganitong kamahal yun. Gumamahal lang ang value ng property paglipas ng panahon. Ganun nga lang ang simpleng analysis, Morley, doon eh. Kaya kung titignan mo ngayon na napakalaking halaga ng property, kasi ngayon yung panahon na to. Pero kung babalikan mo nung unang panahon, malaki na rin siya nun, pero yun lang rin yung value niya. Sino mag-aakala na ang isang batang sisingot-singot, pawisan, yapak, nagbibilad ng mga tingting, ay isang Jojo Mendrez ngayon na sinasabing tahimik pero super rich? Jo, question ko, kapag ikaw ba ay nag-iisa, nakikita mo yung mga properties mo, anong kurot sa puso mo ng isang Jojo noon ay naghihinga? Kapos sa pinansyal, kapos sa pagkain, kapos sa karangyaan. Pag binabalikan ko sa isipan ko, Morley, with all honesty, na dun talaga nadurog ang puso ko nung kabataan kong yun. Nung isang gabi na pawisan ako, wala akong pagkain sa bahay. Bata ako noon eh, nanood ako ng basketball, yung mga liga. May nakita akong longganisa na tuyo na siya. As in tuyo na, dry na yung longganisa. Gustong-gusto ko siyang bibilin. Wala akong pera nung kaya pumunta ako dun sa inuupahan naming bahay. Sinabi ko kay mama. Sabi ko, mama, meron ako gusto dong kainin na longganisa. At yung Morley, 5 piso, hindi ko mabili. Pero naibibigay ko sa kapwa ko sa Barasobra. Dahil hindi ako maisip na tao. Kung anong meron ako, binibigay ko.
Malungkot ang kahapon, puno ng luha. Pero ang kahapon na pinuno ng luha ay ligaya ngayon na tumutulong sa kapwa. Si Jojo Mindres, kung iisipin mo, natulad niya, may kakayahan ng bumili ng kahit anong gusto niya. Pero alam ba ninyo na maraming tinutulungan itong si Jojo Mindres? Yung kinuwento mong 5 piso lang na hindi mo mabili, yung pawisan ka na nagtitinda ka ng mga walis tingting. Ito ba ay bahagi ng buhay mo na ipinangako mo sa sarili mo na kapag ikaw ay nagkaroon, tutulong ka sa mga mahihirap? Hindi pumasok sa isipan ko yun kasi nga paano nga papasok ay ganun kahirap yung buhay ko. Para bang naka-mindset lang ako na yun na yung buhay ko. Wala namang makakapagsabi paano mababago ang buhay ng isang taong natutulog ka sa isang papag na mayroon kang kulambo na puro surot yung gilid ng pati ang hinihigal mong foam na napakanipis ay puro surot pa rin. Ang tangi lang nagbibigay lakas loob sa akin, Morley, nung time na yun. At the back of my mind, kasi every 5 in the afternoon, every morning, kahit bata ako, nagdadasal na ako sa Panginoon. Sinasabi ko lagi sa Kanya yung pasasalamat ko at mga pangarap ko. Sa kabataan kong yon, ang naiisip ko lagi, sinasabi niya sa akin, hindi ko naririnig yung tinig niya, kundi pumapasok sa isipan ko, sinasabi niya sa akin, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at minahal mo ang mama mo, ang pamilya mo, ibibless kita. Sinabi ko kay mama yun. Sabi ko, mama, lagi kong naririnig sinasabi ng Panginoon sa akin na gano'n. At one day, may pumunta na matandang nakiinom sa bahay namin na inuupahan. At sinabi kay mama na meron kang, tinignan ng palad ni mama, kinuwento niya sa akin, tinignan daw yung palad niya. Sabi daw nung matanda ay, meron kang anak na medyo malambot. Kasi syempre, mama's boy ako eh. Wag aalis ang mama ko, naglulupasay ako. Kaya yung akto ko sa sarili ko, na-adapt ko yun kasi nga mama's boy ako. Meron kang anak na malambot na pagdating ng panahon, yan ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. So sa aming magkakapatid na 3, kung ang unang pumasok sa isipan ng mama ko, ako. So paano mababago lahat yun, Morley? Kung ikaw ay ang kinagisnan mong buhay ay nagbibilad ka ng tingting. Kaya hanggang ngayon, hindi pumasok sa isipan kung mababago lahat yun. Ang dami kong pinagdaanan pero alam kong buhay ang Panginoon, Morley, dahil wala siyang bagay na hindi ibinigay sa akin na hiniling ko. Jo, sorry kung may itatanong ako sa iyong isang bagay. Sabi mo, ang ina mo mismo, ang nakakapansin, lanlambot mo. Diretso, Jo. Straight ka ba? Morley, ito lang ang masasabi ko, no? Kasi ang tao kasi mapanghusga. Kahit sabihin mong lalaki ka, kung iisipin niyang bading ka, yun ang iisipin niya. Kung sabihin mo namang bading ka, iisipin naman lalaki, hindi, may asawa yan, may anak yan, lalaki yan. So, wala akong i-explain. Basta ang sa aking buhay ay naging close ako sa mama ko, sa kapatid kong babae, sa mga kaklase kong babae, at ako sa sarili ko ay masaya. Yun ang masasabi ko, Morley, kasi ayokong husgahan ako ng tao na, ganito ka, hindi ka lalaki or ganoon. O kung sabihin ko man lalaki ako, ganoon, huhusgahan pa rin ako. Kaya I don't care kasi importante sa atin, Morley, is nag-excel ka sa buhay mo nang wala kang inaapakang tao. Walang inaapakang tao. Pero para sa'yo, Jo, paano mo i-explain ang nararamdaman mo sa kapwa mo? So, wala, yun lang. Kasi nga ako, marunong ako mag-appreciate, Morley, ng mga bagay. Pag halimbawa, nakita ko na may pangarap yung isang tao, na kahit sa isipan ko ay mukhang hindi magkakatotoo dahil nakita ko yung personality niya ay mukhang hindi deserving na mag-excel, hindi ko siya ida-down, Morley. Ako yung magsasabi sa kanya ng, ay naku, kaya mo yan. Malulusutan mo yan. Yayaman ka sa ganyan. Ang dami kong nakilala, Morley, na nasa ibaba ng panahon ngayon, na ngayon ay nasa taas na rin lahat. Mga ordinaryong tao noon na nangangarap lang ng konti, pero ngayon ay nakakuha sila ng inspiration sa akin. Binabalikan ako na, alam mo, dahil sa sinabi mo sa akin, sa napanood ko sa'yo, ako nagpapasalamat kasi ngayon ang buhay ko'y ganito na. Alam mo, Morley, yung mga ganun mong maririnig sa kapwa mo, na may binigay ka man tulong sa kanilang maliit na napalaki nila, ay napakalaki nung mo sa puso mo yun. Ikaw ang ginawang instrumento ng Panginoon sa panahon na yun para sa Kanya. Laging may answered prayers eh. Bawa ikaw, mangangailangan ka, wala kang malalapitan, basta't may dadating sa iyong taong siyang may dala nun. Yun yung sinugo ng Panginoon sa iyo. Sabi mo may darating tao na para sa'yo, na sinugo. Usaping ibang tao na sinugo sa'yo. Na-inlove ka na ba? May dumating ba sa punto ng buhay mo na naging masaya ka nang dahil sa isang taong nag-care sa'yo na babae man to, lalaki man to, o ano man to? Marami, Morley. Paano ka ma-inlove? Marami. Kasi, syempre, ikaw yung attraction first. Attraction, yung itsura ng tao. Then after that, kung hindi man attraction ang mangyayari sa iyo, mapapansin mo yung ugali. Kasi yun na ang para sa akin, pinakamahalaga yung ugali ng tao. Kasi matatabunan niya yung itsura, matatabunan niya yung estado ng buhay kapag mabuti ang ugali ng tao. Yung kapangitan niya ay mawawala kapag mabuti ang kalooban ng tao. Ngayon, kung
Kumusta na ang love life mo? May love life ka ba? Wala, Morley. Kasi syempre, ganito, mahirap kasing magsugal ka ng puso mo sa panahon ngayon. Iba ang panahon nung una. Noon makakakita ka pa ng mukhang totoong magmamahal. Yung loyalty, kasi hahanapin mo yung love, honesty, and loyalty. Panahon ngayong moderno na ang buhay, para napakadalang na yun. Para ngayong panahon ito'y pera-pera na lang. Sa panahon noon, naroon ang love, honesty. Sa panahon ngayon, pera-pera lang. Ipasok natin ang Somewhere in My Past. Kahapon at ngayon. Jo, inawit mo ang Somewhere in My Past ni Julie Vega. Ito ay isang makabuluhan at awitin ng isang dating child star na naging isang napakahusay na artista sa Showbizlandia. Paanong napunta sa iyo ang awiting ito at ano ang pinagdaanan mo habang ang Somewhere in My Past ay ginagawa niyo? Yung song na Somewhere in My Past, Morley, ay unang nakita ko kay Julie Vega nung napanood ko siya sa Germ Special yata yun or GMA Super Show. Nangungupahan kami sa aming bahay, napanood ko siya. Bata pa rin lang ako noon. At nung marinig yung kanta ni Julie Vega, sabi ko, napakaganda nung kanta. At naging fan ako ni Julie Vega. Nung nawala na si Julie Vega, idinamdam ko rin yun. Hindi ako nakamove on ng matagal na panahon. Never na pumasok sa isipan kong mabibigay sa akin ng oportunidad na kantahin yung kantang yan. Nagpa-audition si Mondel Rosario kasi ang para sa kanya, panahon na para magkamero ng bagong panlasa yung kanta niyang Somewhere in My Past. Kasi yung successful nung kanta, napigilan nung panahon na yun. Kasi nawala si Julie Vega at a very young age, kaya yung kasikatan ng kanta naputol. So ngayon sabi niya, kailangang mabigyan ng bagong panglasa at maipagpatuloy yung hit, yung success nung song na yon. So nag-audition kami, marami kami nag-audition at 3 kaming out of 80 or gano'n na nag-auditions. Meron din mga iba-ibang mga singers. 3 kaming napili ni Mondel Rosario. Mga kilala yung dalawa kilalang singers. Di ko na lang babanggitin. Tumawag sila kay David at Vince. Sinabi ni Doc Mondel Rosario na ang napili ko ay si Jojo to sing the remake of Somewhere in My Past. Nahihiya ako sa sarili ko kasi inisip ko napakasimple ng boses ko. Bakit ako ang nagustuhan ni Mondel Rosario? Ang hinahanap pala daw ni Mondel Rosario nung time na yon is gusto niya yung boses na parang raw, parang inosente. Hindi niya kailangan yung meron kang vocal range na ibibirit mo. Walang ganon factor. Ang gusto lang niya ay yung sincere na marinig ng tao na ito yung pinadadama ng song. Kaya ibinigay sa akin ni Mondel Rosario yung Somewhere in My Past. At napakahirap ng pinagdaanan ko, Morley, sa song na yan kasi bago ko siya matapos, 6 na beses akong na-shockwave. Noong nakaschedule yung recording ng session namin, nagkatrangkaso naman ako, inubot sipon ako. Tapos nung habang ginagawa ko, nasya-shockwave ako. Nung natapos na yung song, kailangang i-record uli kasi nagkameron ng parang mga popping sounds doon sa kanta. Tapos dumating pang namatay yung father ko. So parang sabi ko, bakit sunod-sunod yung trahedyang nangyayari doing this song? Kaya sabi ko, baka hindi ito para sa akin. Yun ang pumapasok sa isipan ko. Kaya nung finally magawa ko yung song, binantayan ako ni the vocal coach ko, David at Vince, ni Mondel Rosario, iginay nila ako, Morley, sa gusto nilang tunog. Kasi hindi ibig sabihin, basta kumanta ka, lagyan mo ng puwersa ang boses mo. Hindi ganun yun. Bawat linya ng kanta, kailangan nandun ang emosyon na mararamdaman mo. Kailangan yung sinseridad ang mararamdaman mo. At iginay nila ako doon. Kaya nung matapos, Morley, yung kanta, nagpalakpakan sina Mondel Rosario. Sabi, yan yung hinahanap kong boses. Siyempre, still, kahit maganda yung pagkaka-record mo, kung hindi naman tatangkilikin ng tao, wala din. Kung wala kang tutulong sa'yo para i-promote yung kanta mo o connections para yung mas ma-reach ng kanta mo, yung gusto mong ma-reach ng mga audience, wala rin mangyayari sa ganda ng kanta. Kaya ang hirap ng pinagdaanan ko, Morley. Napakahirap. Napakahirap ng pinagdaanan at nabanggit mo ang emosyon at mga audience, mga tao. Balikan natin ang nakaraan. Ilang dekada na ngayon na kung saan ang mga tao nagulat, nabigla sa pagkawala ng isang Julie Vega at sa kanyang libing. Para itong isang bayani na pinagkakaguluhan ng mga tao. Tanong ko sa iyo, Jo, nung si Julie Vega ay mamatay, nasaan ka at ano ang iyong ginagawa? Sa bahay lang ako, Morley. Kasi nga, nung panahon na yun, ay nagtitingting na kami noon. Pagpasok mo doon sa maliit naming bahay, nandun na lahat ang mga tingting. Kaya nandun ako, basta malungkot ako, araw-araw, kasi nga, favorite ko siya. Nanonood ako ng Annalisa, napanood ko siya sa mga mata ni Angelita. Kaming mga pinsan ko, ginagaya namin yung acting niya, na yung siya bulag, tapos nakakita siya. Sa Angelita yan, oh. Diba? Tapos parang napapakinggan dati sa DZRH. Mga mata ni Angelita. Yan, oh. So, pinakikinggan ko yun, lalo na kung ako'y nasa 7
Pitogo, Quezon. Kasi ang lola ko, nagpalaki sa amin. At pag bakasyon, doon kami dinadala sa Pitogo, Quezon, doon sa Linang. Pasakay ka ng bangka, tapos may transistor radio. Yun, pinakikinggan ko rin doon yun. Kaya parang affected yung buhay ko nung nawala siya. Nung nawala si Julie Vega, may panghihinayang ba dahil hindi mo siya nakita ng personal? Hindi mo siya napuntahan ng huling lamay? Ano ang naramdaman mo? Wala akong opportunity o panahon na nagawa ko yun, Morley. Kaya nga, nung time na nakapunta ako sa puntod niya, doon ko lang nahipo yung puntod niya, tapos pinagdasal ko talaga siya. Ano naramdaman mo nung pumunta ka sa puntod? So, naluha ako, Morley. Nakita ko yung picture niya, kasi doon sa kaniyang lapida, nandun yung picture niya eh. Kalapit niya yung father niya, tapos yung ibang kapatid niya nandun din. Doon ako naluha, Morley, kasi first time kong mapuntahan, at ito pala yung hinahangaan ko na ako ngayon ang kumakanta ng kantang pinasikat niya. Ano ang binulong mo noong mga panahong nakita mo ang puntod ni Julie Vega? May sinabi ka ba sa kanya? With all honesty, Morley, sinabi ko lang sa kanya na pagpapatuloy ko yung sinimulan mo. At sana yung kanta ko ay magustuhan mo. Yun ang linyang sinabi ko sa kanya. Bilang ikaw ang isa sa pinagkatiwalaan na i-remake na muling awitin ang Summer in My Past. Jo, ano ang nararamdaman mo ng isang idolo mo na hindi mo nakikita noon, na isang pangarap mo ay matutupad pala sa ngayon? Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Ako na yung kumakanta ng kanta ng idolo ko. At the same time, yung success nung kanta, ngayon, Morley, kung malalaman mo lang kung yung mga pumapasok ng mga messages sa amin, parang hindi ako makapaniwala na ganun yung nangyayari na sa resulta nung kantang inilabas na sa social media. Sabi nga nila ang kaluluwa daw ikot-ikot lang sa mundo. Kung may gusto kang sabihin kay Julie Vega, ano yun? Sana yung hindi nga na ituloy na success nung song niya, ito na yung kasunod na para talagang yung generations ngayon, yung mga kabataan ngayon na hindi ka naabot nung panahon ngayon, ay narinig nila ang ganda ng kanta mo. Sample nga dyan. Itong awitin na ito ay biglaan po. Impromptu po ito. Hindi po ito napagandaan ni Jojo Mendrez. Gusto kong marinig, puso sa puso, ang awiting Summer in My Past na version ng isang revival king. Can it be true? Could that be wrong? That somewhere in my past there was also me and you. Can it be true? Could I be wrong? That somewhere in my past there was also me and you. I met you just tonight, but I keep wondering why. Yung ganun lang mo, Eli. Ang awitin na ito ay tumatalakay sa matagal na kitang parang kilala, pero ngayon lang tayo nagkita. Tama ba ako? Matagal mo na siyang kilala sa dumaang panahon ng buhay. oo, Parang oo. reincarnation. Reincarnation. Naniniwala ka ba sa reincarnation? Oo, Morley, naniniwala ako dyan kasi even you siguro maniniwala ka dahil may mga times na para kang dumating na sasabihin mo sa sarili mo, parang nangyari na sa akin to. Parang napuntahan ko na tong lugar na to. Pero hindi mo siya masasabi na napunta, pero parang feeling mo nanggaling ka doon. At bakit merong ring kang makikilalang tao na magaan ang pakiramdam mo? Merong tao namang makikita mo na ang kalooban mo ay mabigat. So, possible na yan yung mga taong na-encounter mo nung dati mong buhay at mga lugar na napuntahan mo na gayon nangyayari sa'yo. Ganun. Kaya, napakaganda nung song na para bang isang taong nakilala mo dati mong panahon ng buhay mo na nung meron kayo ng pagkakataong mahalkan mo siya, naramdaman mong yung halik na yun ay matagal mo nang naramdaman. Ang lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Lahat ng kwento may tuldok. Sabi nga nila, ewan ko po kung maniniwala kayo na kapag namatay daw ang isang tao ay muli siyang mabubuhay. At ito ay ang tinatawag na reincarnation. Diretsang tanong, kung possible na mayroong ng reincarnation, kung ikaw ay mawawala sa mundo at muling mabibigyan ng pagkakataon na mabuhay, gusto mo bang maging isang Jojo Mendrez uli o ibang katauhan naman? Gusto ko yung sarili ko pa rin, Morley. Kasi Bakit? ang mapapagmalaki ko lang sa buhay ko, Morley, pinalaki ako ng magulang ko na may takot ako sa Panginoon, mapagdasal akong tao, hindi ako mapagtanim ng sama ng loob, mapagbigay ako sa kapwa ko, hindi ako madamot, whatever na meron ako, kahit para sa akin, ibibigay ko. At yan yung pwede kong iharap sa Panginoon pag nagkita kami. Makikita niya, mararamdaman niya na ito yung binigyan ko ng buhay sa lupa na gumawa ng mabuti. At ako'y alagad lang ng Panginoon. Lahat tayo, servants lang tayo ng Panginoon. Kaya sa atin lang is gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa natin. At sa buhay ko, yun ang gusto kong
hindi ko pagsisisiyang bumalik ako sa ganito ko uling buhay dahil yun yung mapagmamalaki ko. Balikan natin, huling eksena, huling katanungan. Kung ikaw ay naging isang walis tingting na yung pinagdaanan ng iyong kabataan, ano sa buhay mo ang gusto mong linisin at gusto mong walisin? Ang gusto kong linisin, Morley, ang dumi ng puso ng ibang tao. Sa katotohanan lang, nakakalungkot na ang dami kong na-encounter na mapanghusga, taong mga materialistic, mapang-api sa kapwa nila at mga taong nagbago na, lalo na yung mga social media influencers na ang hirap mo na ngayong lapitan dahil yumaman na sila. Hindi tama yung ganun kasi sa akin, mayaman ka man, yung dumating ka man sa karaang niya ng buhay mo, dapat yung ka pa din. Kasi kahit 5, wala tayong madadala. Kaya lahat ng ito ay sa Panginoon at huwag tayong matutong sa sarili natin mapagmalaki at mapanghusga. Yun ang gusto kong linisin, ang puso ng bawat isa. Para sa'yo, ano ang walis? Ang walis ay simbolo ng, kasi pag kinumbide mo ang walis, binigkis mo siya, mas marami kang magagawa kaysa isang piraso. Kaya talaga, ang pagbuo ng isang gusto mong objective, kailangan talagang nandun yung pagdadamayan. Even sa pamilya, para magi kayong kompleto, magi kayong masaya, kailangan kompleto kayong magkakabigkis, magkakasundo. Pero kapag ang magkakapatid, magkakaiba ng opinion, magkakaiba ng plano sa buhay, hindi siya magiging buo. Yun para sa akin, Morley, ang walis para sa akin ay pagkakaisa ng bawat isa sa kanilang iisang layunin. Ang galing! Punong-puno, siksik, liglig na naman po ang ating kwentuhan ngayon. Realidad, makatotohanan, puso sa puso ang nagsasalita. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.